Ako si Albert Barreto, Albert Vincent Barreto, ang officer in charge ng Nagcarlan Underground Cemetery Historical Landmark. Mga ilang piraso to, sir, na nakalibing dito sa may labas? Ito na sa 200. Dito naman sa gitna, makita natin yung mga iba't ibang mga construction materials ng Ginamit. cemetery o na ginamit. First time ko po bumaba dito sa underground cemetery ng Nagcarlan. Baka daw nandito yung tunnel, Oo. pero may darating yung panahon na may nakalaang lugar para sa iyo. Hinilabutan ako dun. Ang Nagcarlan ay isa sa mga pinakamatandang bayan sa lalawigan ng Laguna. Isang lugar na hindi lamang mayaman sa mga gandang tanawin, kundi sagana rin sa makulay at makasaysayang nakaraan. Itinatag noong ika-16 na siglo, naging mahalagang sentro ito ng pananampalataya, kalakalan at pamamahala noong panahon ng mga Kastila. At dito rin makikita ang isa sa mga pamanang kasaysayan ng Nagcarlan. Ito ay ang San Bartolome Apostol Parish Church o mas kilala bilang Nagcarlan Church. Itinatag ang parokya noong 1578 ni Fray Juan de Plasencia at Fray Diego de Oropesa at may layunin palaganapin ng Kristyanismo at maging sentro ng pananampalatayang Kristiyano ang bayan. Ang kasalukuyang istruktura ng simbahan ay itinayo ng ika-18 siglo at nagtataglay ng makalumang arkitekturang kolonyal na may makakapal na pader at matibay na kampanaryo. Sa kabila ng mga kalamidad at paglipas ng panahon, nanatili itong matatag at patuloy na pinangangalagaan bilang isa sa mga pinakamahalagang makasaysayang gusali sa Laguna. At hindi kalayuan sa simbahan matatagpuan ang pinakatanyag at isa sa mga iniingatan ng mga taga-Nagcarlan. Ito ay ang Nagcarlan Underground Cemetery na itinayo noong 1845 sa pamumuno ni Fray Vicente Belloc. Ang natatanging sementeryong ito ay may kapilya na nasa ilalim ng lupa at nagsilbing lihim ng tagpuan ng mga revolusyonaryo noong panahon ng himagsikan laban sa mga Kastila. Dahil sa pambihirang disenyo at kalagayan nito sa kasaysayan, noong 1981 idineklara ito bilang National Historical Landmark. Hanggang sa kasalukuyan na nanatiling buhay ang kultura at tradisyon ng Nagcarlan. Ipinagdiriwang taon-taon ng kapistahan ni San Bartolome tuwing Agosto kung saan makikita ang debosyon at pagkakaisa ng mga mamayan. Sa kabuuan, ang Nagcarlan ay hindi lamang isang bayan na may mayamang kasaysayan, kundi isang pamayan ng patuloy na pinagyayaman ang kanilang pamana. Pinapahalaga ng kanilang pagkakakilanlan at buong pusong pinagmamalaki ang kanilang pinagmulan habang patuloy nagsisikap tungo sa mas maunlad na kinabukasan. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay papuntang Nagcarlan, Laguna. Good morning guys, this is Kuya Mario once again at welcome back pong muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito tayo ngayon sa probinsya ng Laguna, no? At nasa bayan po tayo ng Nagcarlan. At meron po tayong pupuntahan dito na isa pong napaka makasaysayan pong underground cemetery na itinayo pa noong 1800s, no, ng mga Franciscano. So pupuntahan po natin ang Nagcarlan Underground Cemetery. Kung tawagin ay libingan sa ilalim ng lupa ng Nagcarlan. So pupuntahan natin siya at nandito tayo ngayon sa may Nagcarlan Church at ilang minutes na lang naman to papunta doon. So may mga 3 minutes na lang tayo papunta doon. So tara, samahan nyo ako. Alamin natin kung ano ba yung mga istorya nakapaloob dito at meron nag-aantay sa atin doon mismo sa may cemetery si Sir Albert, no. So tara, let's go. So kung mapapansin natin dito, yung panahon dito sa may Nagcarlan is parang ganun din sa katulad sa Lukban, no? Ayan. Explorein lang natin tong itong daanan dito. Parang may kahalintulad siya dun sa Quezon, yung sa pinuntahan natin. Ganun yung parang itsura ng lugar. So saan tayo? Diretso tayo. Ayan, no? May mga ancestral house na rin ako ng mga nakikita dito. Dito sa left side natin. So puntahan natin yung pinakasikat na museum ng Nagcarlan dito. Ito yung underground cemetery. Sa left side natin guys, makikita ninyo. Ayan, no? Dudets Pansiteria pala to. Old na siya, oh. Yung ibabaw, guys, makikita nyo. Dito bakas pa rin talaga yung mga ancestral house dito sa may Nagcarlan, no. Ayan yung puti na yan, no. Kung nakikita niyo diyan sa may camera natin. Ayan. So ito na mismo yung pinakasentro ng Nagcarlan. Dito naman tayo mag-i-explore ngayon. So 4 minutes, nandun na tayo sa may mismong underground cemetery. So nag-aantay na rin sa atin si Sir Albert, yung mismong curator ng mismong
sementeryo, no? Excited na ako. Sa right side, meron din, no? So, kakaliwa raw tayo dito, sabi ni Google. Maliwalas dito sa Nagkarlan, Yun nga lang, merong dito, yung parang paambon-ambon, na parang sa lukban, gano'n. Ngayon, maano mo sa mukha mo, yun, no? Parang mga ambon-ambon na ulan, gano'n. Kasi, dito nga is, meron ng makikita natin dito yung Mount Banahaw. Okay, ito na pala guys, yung nasa kanan natin, yung kanilang City Hall. Ayun, ano na rin siya, malaking malaking building pero old yung itsura niya. So katabi lang pala nito yung underground cemetery, yung kanilang munisipyo. Okay, ay, dyan tayo. Wow. So guys, nakita natin dito, puro mga tisa ang bubungad sa atin dito. Ayan, So, aantayin lang natin yung ating kausap dito, si Sir Albert. Pakwentuhan niya tayo tungkol dito sa may underground cemetery ng Nagkarlan. So, tara. At excited na ako na malaman kung ano ba yung mga istoryang nakapaloob dito sa underground cemetery ng Nagkarlan. So, tara. Hanapin natin si Sir Albert. Sir, salamat po sa pagpapaunlak dito po sa may underground cemetery dito po sa Nagkarlan, Laguna. Sir, pakilala po muna kay Sir. Yes, ako si Albert Vincent Barreto, ang officer in charge ng Nagkarlan Underground Cemetery Historical Landmark o Museo ng Libingan sa ilalim ng lupa ng Nagkarlan. Apo. Sir, short story lang, ano po ba yung mga kasaysayan po, na nakapaloob po dito sa underground cemetery ng Nagkarlan? Baka pwede niyo po kaming i-educate. Well, ang Nagkarlan Underground Cemetery Historical Landmark ay sementerong tinayo nung panahon ng Kastila. Around 1845 siya tinayo, at ito tinatayo sa tulong o sa pangunguna ng dating pura paroko ng Nagkarlan na si Padre Vicente Bello. At sa pamamagitan niya ay nakabuo siya ng isang pambihira at kakaibang sementeryo sa Pilipinas. Na ang pinaka-highlight dito ay yung crypt na pinaniniwala ang pinakaunang crypt sa Pilipinas at ang pinakamalaki nung panahon ng Kastila. Oo. Okay. Sir, napansin ko dito yung instruktura sa labas, puro mga tisa, sir? Paikot po yan, So guys, makikita natin yan sa likod. Yung mismong instruktura, napakaganda, So tara, explore natin yung loob. So sir, tara, pasok po tayo sa loob. Ano po bang makikita natin dito, sir? Dito sa may mismong loob. Ang makikita natin dito ay ang mga mahalagang piraso ng kasaysayan at mga gamit na ginamit sa pagpapatayo nitong underground cemetery. Oo. Wow, ang ganda. So, itong underground cemetery ay naging historical dahil sa kanyang bahagi sa kasaysayan tulad ng pagiging meeting place ng mga katipunero at bilang kublian din ng mga gerilya noong panahon ng World War II. At sa buong Pilipinas ay isa to sa mga pangunahing pasyalan o sementeryo na naging pasyalan. So, isa na nga dun sa Maynila ay yung Paco Cemetery at isa nga rin tong Nagkarlan Underground Cemetery na parehong dineklara bilang mga National Historical Landmark na may mahalagang katangian sa kasaysayan natin. Sir, dito, yung mga mga nakalibing po dyan, since 1800s po yan, Yung mga nakalibing dito, yung originaling mga nakalibing dito, 1800s. 1800s? Oo, pero yung mga nakalibing ng 1800s, di na natin makita. Okay. O posible nilipat sila. Kaya mga nakalibing na rito ay mga around 1900s. Ang pinakalumang o
pinaka-earliest na pumanaw na nandito ay 1903. So, ibig 1903. sabihin yung mga pumanaw ng 1800s, di na natin makita. So, Okay. marahil nilipat sila sa ibang sementeryo. Mm-mm. Pero itong sementeryo na nagkarlan ay nag-iisang sementeryo lang siya nung panahon ng Kastila. Mm-mm. Kaya ito lang yung nagsisilbing sementeryong bayan, libingang bayan nung panahon ng Kastila. Oo. Nagkaroon lang ng ibang sementeryo sa Nagkarlan nung panahon ng Amerikano, noong 1918, nagkaroon ng public cemetery sa Nagkarlan. Pero sir, gaano siya kalayo sa simbahan? Nasa almost 2 kilometers, 2 isang kilometer. kilometro Oo. o 2 kilometers. So, kaya siya tinayo rito bilang tugon sa kautusan ng Espanya na lahat ng sementeryo ay dapat na nakatayo sa labas ng bayan o sentro. Kasi Ganun pala. ang mga sementeryo noon ay matatagpuan sa simbahan. Yung mga early Christian cemeteries sa Pilipinas ay matatagpuan sa simbahan, sa loob ng simbahan o sa paligid ng simbahan. So, dahil nga nagkaroon ng mga sunod-sunod na mga epidemya noong panahon ng Kastila, isa na nga rito yung 1800s na cholera outbreak na kung saan maraming namatay. Hindi lang naman dito sa Nagkarlan, sa Maynila siya talagang pinaka nangyari. Maraming namatay at sa sobrang daming namatay at ang libingan ngayon nasa simbahan noon, napuno yung mga sementeryo o libingan sa loob ng simbahan. Yung ibang pumanaw ay may amoy na. Nangangamoy na. Kaya imagine yung Maynila nung panahon na yun na namamaho dahil sa mga bangkay. Kaya pinag-utos yung ng hari ng pamahalaan ng Kastila na ang mga sementeryo ay dapat matatagpuan o nakatayo sa labas ng sentro ng bayan, sa labas ng malayo sa kabahayan. Kaya tinayo itong Nagkarlan Underground Cemetery. Nung panahon ng Kastila, ito naman ay walang bahay sa paligid nito. Palayan ito. Palayan, Yugan. So, yung kabahayan ng Nagkarlan nandun pa. So, sa paligid lang ng simbahan. So, tama. Sumunod tong Nagkarlan. So, yun yung dahilan kung bakit may mga sementeryo tayo na nung panahon ng Kastila na matatagpuan sa labas ng town proper or karaniwan 1 kilometer or 2 kilometers away from the church. Oo. Ganun pala ang ginawa, no? At dahil nga isang tugon na nga rin yung kailangan ng cemetery ay well ventilated. So kaya open siya. So ganun talaga siya, sir. Paikot talaga siya para siyang para siyang oval, parang gano'n ang Ito ay itsura niya. octagon. Octagon siya. Octagon ng octagon niya. siya. Ganyan na po yan dati. Oo. Ganda, no? Original siyang octagon at may siya may symbolism din siya. Kaya siya octagon dahil it represent the 8th day. 8th day o yung resurrection kung tawagin nila. O 8th day of the Lord or yung muling pagkabuhay. Yun. Meron din palang ibig sabihin yan, sir, no? Oo. Hindi lang pala iniikot. Pero doon sa may likod, marami ng mga bahay. Napansin ko doon sa ganina Pero mga bagong tayong bahay yan. Oo. Pero sa mga file photos, stories dito sa Nagkarlan, walang mga kabahayan noon. Talagang palayan ang sa paligid. Sa katunayan, pangalan ng barangay ngayon dito ay Bangbang. Barangay Bangbang. Kasi may Bangbang dito. Na yung Bangbang na yun yung nagsusupply ng tubig sa mga palayan. Okay. Kaya siya Bangbang. Kaya ngayon wala na tayong palayan nakikita. Wala na. Puro mga bahay na, no? Oo. Kasi yung town proper, yung urbanization ng town proper lumawak na rin. So nakaabot na yung urbanization dito sa cemetery at lagpas pa sa cemetery. Ganun yung nangyaring development. Pero yung sir, na-preserve pa rin talaga siya, no? Yung mismo na-preserve siya, yes. No? Kasi Sementeryo, no? na-preserve siya sa tulong na rin ng National Historical Institute noon na ngayon ay National Historical Commission of the Philippines. Okay. Na-preserve siya kasi may mga concerned citizens ang Nagkarlan na ang sabi ay kung pwede daw na maisama ang Nagkarlan Cemetery bilang historical landmark noong 1980s. Ayan, so nung na-determine ng National Historical Institute na
worthy siya bilang isang National Historical Landmark, dineclare siya within those year na kung kailan siya ni-request or sinulatan. Then after nun ay nagkaroon ng mga restoration efforts. Kaya mapapansin niyo na maayos siya ngayon kasi nung bago siya i-restore noong 1980s, masukal to. Parang gubat. Masukal, maraming halaman na ligaw na tumutubo. May mga parte dito na may sira, may parte dito So ibig sabihin to sir, ito maraming mga puno to, ito. kung di puno ay matatayog na damo o halaman na nandyan. So ibig sabihin sir, hindi pa siya talaga totally ganito, no? Talaga ganito dati. Kahit itong inaapakan natin na brickway, brick pavement, damuhan to. Damuhan to dati. So inayos lang ito. Kumbaga sinunod na lang ito doon sa Din. mga tisa na nandoon sa parang ganun. Itong bricks. So bumagay lang. Bumagay, lang siya. Galing. So, ano pa ba? 1980s, nagkaroon ng restoration, inayos siya, gumanda. Ayan. Tapos, sumunod ay may restoration noong 2008, tapos may pag-aayos din noong 2016. Kung saan 2016 nagkaroon ng museum, So lahat ng history nito nandun nakasulat. Tapos nagkaroon ulit ng another restoration 2023 hanggang 2025. Yan, na-restore ulit ito, inayos. Ang pinaka naging highlight dito ay ng restoration ay inayos pati yung mga lumang painting. Sa kisame, inayos. Yung mga painting sa pader, inayos. Saan makikita yun, sir? Dito mismo? Makikita natin pagpasok. Okay. Yun. Pupuntahan natin yun. Tapos, yung museum, mas pinalawak yung naging paksa o topic. So, from history lang nitong cemetery, pinag-uusapan na ngayon yung history and culture ng paglilibing o burial practices ng Pilipinas. Ayan. So, doon sama-sama sila doon. Kaya malawak ang maging paksa. At muli itong binuksan sa public last year, December 11. Kaya ito, bagong kabubukas lang siya. Open na po siya ulit sa public na. Sige sir, pasukin natin, explore natin yung loob sir. Sige po. So yun guys, narinig natin yung mga kasaysayan nung mismong underground cemetery. Sir, matanong ko lang, yung underground cemetery, ano ba yung niya? Bakit sa ilalim siya? Bakit siya sa ilalim? Well, hinala natin, wala kasing document na Walang nagsasabi kung bakit, anong kadahilan kung bakit naglagay ng crypt o ng underground cemetery. So, ang pwede nating maging hinala o teorya diyan ay dahil nga ang nagpagawa nito ay isang Kastilang praile. Dahil Kastila siya, galing Europa, ano ba yung paglilibing sa Europa noon? May mga catacombs sa Europa, may mga crypta din sa Europa. So marahil doon yung idea na doon niya nakuha yung idea na maglagay ng crypta kasi may crypta din sa Europa at marahil wala pa siya nakikitang crypta sa Pilipinas. Inunahan niya ito. Meron tayong crypta ngayon sa Pilipinas o kaya magandang isipin na kung ano meron sa Europa, kaya niyang gawin dito sa Pilipinas. So, ito yung ating, mga ilang piraso to, sir, na nakalibing dito sa may labas? Ito nasa 200 na nicho. 200 na nicho? Oo, abot ng 200 na mga nicho dito. Grabe, no? Paikot siya, no? Hanggang doon. Papunta doon. Oo, nasa 200 yung nicho dito. Tapos, yung kada nicho, may nakalibing ay 1, 2, 3. Ay, ganun? Nakalibing. Tapos may ibang nicho dyan na bakante. May bakante dyan. So sabi ngayon ni Sir Albert, hindi na raw ito pinapalibingan. So kung ano yung nandiyan, yan mismo. Simula nung dineklara siya bilang historical landmark no 1980s, hindi na naglibing. Hindi na. Pinakahuling libing dito ay 1981. Matagal na pala. Oo, 1981, October. Kaya kung ano yung mga puntod na nandito o palapida, hindi na siya ginalaw. Inaayos na lang namin. Inayos na lang, ni-restore na lang. No? So tara sir, pasukin natin. Dito sir, makikita ko yung pintuan, original pa rin to, no? Oo, inayos lang din. Oo. May parteng original, may parteng inayos. Okay, so guys, papasok na tayo dito sa may loob ng museum. Ayan. Itong makita nyo ang nirestore na kisame, nirestore na pader. Dahil bago ito i-restore,
yung kisame ay maraming kulang, maraming nasira. Okay. Kaya ilan na lang yung original na tira. Oo. Samantala, yung pader ay punong-puno ng graffiti, bandal, mga sulat. Ay, Kasi nga dahil matagal na panahon tong hindi na naayos, hindi pa siya under ng National Historical Institute noon, ay walang nagbabantay dito noon. So, yung mga tao, may ginagawa silang di maganda sa sementeryo. Ay, ganon. Oo, dahil nga walang nagbabantay. Kaya nung transfer yung management nito sa government, through National Historical Institute, ay naabutan na to na may mga bandal na graffiti, may mga sira. So yun yung ginagawa. Binaboy pala, sir, no? Yun yung ginawa ng National Historical ay ayusin ko anong mga naabutan. Na inayos yung mga nasirang mga bahagi, inayos yung mga natirang kahoy, yung bubong binago rin, inayos din yan. Tapos, last year, niretouch o nirepaint ulit yung wall. Kasi noong 1980s, wala pang kasanayan o skill ang office noon na mag-restore ng mga pader. Kaya nitong 2023 lang siya sinimula na ayusin yung pagre-retouch ng restore din ng ng wall. Na-restore din tong sahig kasi may mga parte dito na nabasag na o nasira na o nabura na. So, Ito, sir, original pa rin po itong. May dito sa parteng unahan, karamihan dito replica na, Replica na. reproduction. Samantala yung mula dito hanggang dun sa Ay, dito. bandang dulo ay original na tiles. So mahalata naman kung alin dito yung original na tiles sa hindi. Yung original ay itong may mga konting Ito, may mga basag, ganyan. Ayan, oo. May burang na konti. Samantala, itong makikinis. Yan ay mga bago. Bago na yan. So, hindi lang siya basta bagong tiles. Yan, sinunod niya kung ano yung nasa original. So, tulad nito, Oo ang replica niya, ito. Oo. Ayan, ito, yan. Talagang kinopya talaga nila. Kinopya niya. Kinopya niya yan. Kasi yung original kasi, wala nang gumagawa nito. So, pinakopya na lang para lang maging buong tingnan ang sahig. Dito naman sa gitna, makita natin yung mga iba't ibang mga construction materials ng cemetery na ginamit. May mga sample ng tiles, may sample ng bubong, mga kulay, ba't ibang kulay na ginamit sa pagpipinta ng ceiling and pigments nandito. Dito naman sa kapila, makita natin yung iba't ibang timpla ng konkreto o semento. Kasi pag nag-restore ng isang Spanish era structure, hindi basta-basta semento na ginagamit sa construction ang ginagamit. Kailangan may wastong timpla kasi pag gumamit ng typical na halo ng semento, may posibilidad na masira yung structure. Oo. So, kailangan tamang timpla. Ito pala yung ginamit, ano? Yes. Kaya may mga ratio siya ng buhangin, ratio ng semento, ratio ng apog. Oo nga. Kaya mapapansin sa mga ratio na yan, iba-iba yung kulay niya, iba-ibang texture. Ang galing, ano? Oo. Hindi lang basta. Tapos, ito yung kahoy. Ito yung mga sample ng kahoy mula sa iba't ibang bahagi ng sementeryo. Halimbawa na lang ay yung Santo Entierro ay unan o higaan ng Santo Entierro ay yari sa batikuling na kahoy. Yung main door ng chapel ay yari sa yakal. Yung cross ay yari sa kamagong. Yung upuan ng chapel ay yari sa katsing. Maraming klaseng kahoy ang ginamit dito. Ito naman yung mga pinulbos na materyales. Ito yung pinulbos na brick, pinulbos na coral, o pinulbos na lime, pinulbos na buhangin, pinulbos na adobe. Ang dami pa ng materyales. Ang buhangin ay natural na pulbos. Oo. Tapos, ito naman yung layers ng pader, layers ng sahig. So makita sa layers na yan, makita kung ano-ano bang mga materials na sahig. Ganun ang restoration. So, hindi lang surface ang titingnan, pati ilalim. Pati yung both sa yung layers, pati rin yung composition
ng mga materyales. Pinag-aaralan yan. Mabusisi pala, sir, no? Hindi lang basta-basta, no? Sa aking kanan ay ang altar ng Santo Entierro. Santo Entero, guys. Hindi. Ang tawag ibang tawag nila dito ay Santo Sepulcro. Oo. Tapos ito yung original na altar table. So, ibig sabihin, sir, nandiyan dyan pa rin siya. Ito na yung original talaga niya, na. Wow. Original siya kasi pag inangat natin to, ayun yung mga tiles. Ay, oo. Same din siya. Oo, ito yung mga tiles niya. So, ito pa rin pala talaga. So, Oo, ibig sabihin, kasi- merong altar pala siya dati pa. No? Dahil bilang chapel, kailangan may altar. Mm-mm. At ang orientation ng altar ay ito pa rin yung original kasi ang mga pari nung panahon ng Kastila ay kapag nagmimisa ay nakaharap sa altar. Hindi dito sa parokyano niya. Sa may mga harapan lang talaga. sa mga sumisimba. So sa altar siya nakaharap. So ito yung mga naunang mga original Na nakalagay talaga dito, no? Pati yung mga bintana siguro na to, sir, no? yung iba dyan inayos na lang. Yung iba inayos na. Lalaki ng mga bintana, sir, ano? Oo. Ito Kasi pala yung ang purpose talaga niyan ay para maging well-ventilated o hindi kulob ang chapel. Kaya talagang itong sementeryo ay dinisenyo base sa paligid niya, base sa klima rin ng Pilipinas. Kaya dito sa chapel hindi mainit kasi nga may mga bintana. Maliwalas nga siya, sir. Maliwalas siya, oo. Dahil nga't inayos na yung kisame at pader. At nabanggit ko nga may mga sulat dito. Mapapansin natin malinis na, maganda na yung pagkakapinta. Pero pag yung ilaw natin ay ilalagay natin sa isang angle, yan, di ba, sa surface na yan, flat siya, maayos. Pero pag lalagay natin sa angle na mababa, mapapansin na may bakas pa rin yung mga bandal. May mga bandals nga, may mga scratches siya. So dito natin Ayan, dito natin makita kung gaano kahusay yung mga restorer na mawala yung mga sinulat nila. Pero dahil nga yung iba doon ay inukit, yun yung yun ay mahirap na matanggal kasi nga Hindi mo siya mapapansin. Hindi ko napansin, sir, eh. Yung tinapatan ng ilaw, saka lumabas yung mga scratch. So, may scratch, no? So dito nga may I love. I love, no? Tapos Danilo, yan. Oo, ang dami pala, no? Dami yan. So, imagine mo na lang kung hindi na-restore, kitang-kita mo yung kitang-kita mo yung mga sulat. So, ma-appreciate natin yung efforts ng mga nag-restore. Hindi ko napansin yun, Ayun pala yung mga vandals. Talagang siya, scratch talaga siya. No? Hindi lang basta sulat, talagang guhit talaga. ginuhitan ng malalim ng mga tao nun. Pero, syempre, inayos na natin. Wala na yan. Magaling yung nagsulat, magaling din yung nag-restore. Di ba? So guys, saan tayo, sir? Pupunta ngayon. Punta tayo sa baba. Ayun, pupunta na tayo dun sa pinaka-underground. So guys, ito na yung pinaka-highlight ng cemetery. Ito na yung pinaka-highlight ng cemetery. Okay. Kaya siya tinawag na underground cemetery dahil nga sa crypt. Sa crypt na ito. So ito na yung pinaka-pababa. Guys, ayan. Itong itsura. So, first time ko bumaba dito sa underground cemetery ng Nagcarland. Ayan. Ito palang itsura niya, no? Ingat kayo dyan. May parte dito na madulas. Hindi halata yung steps. So, ito yung ating crypt. Yan. May nakasulat pa dun, sir, sa iba, taas, Yes. Ito ay, yung sulat na yan ay nakasulat sa Spanish. Na nagpapaalala ng mortal na katangian ng isang tao na tayo ay mamamatay din. Nagpapaalala lang siya. Na ang ibig sabihin nito ay masaya tayong bumibisita ngayon pero may darating yung panahon na may nakalaang lugar para sa iyo dito. Hinilabutan ako dun. Diba? So, nakakatakot yung paalala, no? Well, yun yung natural na katangian ng tao, namamatay ng tao. Lahat naman So, para sa mga tao na, siguro, sa mga tao na akala nila habang buhay silang mabubuhay at may hindi sila magandang ginagawa, paalala lang, mamamatay din kayo. Mga ganun siguro. Kahit sino naman. Ito yung ating crypt. Nasa
36 yung nicho na nakalagay dito. 36 na pieces na. Oo. So, ang paniniwala dito ay posibleng ginawa to para sa mga prominenteng tao na nagkarla o mga praile. Pero ngayon, halo-halo na nakalagay dito. Halo-halo na. I mean, hindi na sila yung iba rito, hindi natin kilala kung gaano ba talaga sila kako-prominente noon. Oo. Yan guys, oh. Nakikita ninyo. So ito, dito sa right side natin, nakikita natin. Yung iba, wala na po talaga, sir, no? Wala na nakalagay. Wala na, bakante lang yan. Oo. Wow. Ito, mga prominenteng tao. Possible, sa mga taga Santo, sir? Karla. Taga Nagkarlan din po ito. Kasi gaya ng sinabi ko kanina, ang Nagkarlan Cemetery ay nagsilbing town cemetery ng Nagkarlan. Walang ibang cemetery ang Nagkarlan kundi ito lang. Kaya mga taga Nagkarlan. Mga taga Nagkarlan, no? 1948, oh. Meron pa nga dyan na nakalibing ay nung pumanaw siya, 104 years old. 104. Oo, na ito. May isa rito. 100. Puro 1946, no? During ano to eh, yung World War, no? Ito, Ay, 1942, World War din. Ito, World War. Puro World War. Ito, after the war, 46 na eh. 46. Oo. Ito, yan. Namatay siya Eto. sa edad na 104. Si Vicenta. 104. 104 years So, old. nasa around 1824. 24 siya pinanganak. Ganon. So, ito rin, nirestore dito. Yung kisame. Na-restore din yan. So, imagine yung kisame walang pinta. Expose yan. So, dahil mahusay yung restorer, naibalik yan. Galing, ano? Ay ayos. Ito pala mismo yung itsura dito At sa... dalawang altar sa chapel. Isa sa taas, pangalawa ito nasa baba. Tsaka ito po. So, gaya yung sinabi ko sa taas, ito rin ay lumang orientation pa ng tawag dito ng altar. So, yung pare nagmimisa dito. Kaharap yung altar. Tapos dito may dalawang nakalibing na pare. Ay, dalawang pare yan nakalabing. Dalawang nakalibing. Itong isa, si Reverendo Padre Esteban Arquillamo. Siya ay naging kura paroko o parish priest ng Nagkarlan. Itong isa ay si Reverendo Padre Juan Asilo y Luna. May mga relative pa sila. Ito, lalo na to si Esteban, may mga relative pa siya. Dito sa Nagkarlan. Nagkarlan. At yung relatives niya, karamihan sa family niya, naging pare din. Okay. Hanggang ngayon may pare sa family niya. Inayos din to. Inayos din niya. So, ganito lang pala siya, ano na, Oo. kalaki, no? Itong buong Pero area nung panahon ng Kastila, malaki na to. Well, siguro pag pinost mo to sa iyong vlog, maraming magko-comment na sabi may tunnel daw. Ayan. Malamang sa malamang. Malamang meron. May magko-comment na kasi nga isang popular na legend dito sa Nagkarlan ay meron daw tunnel dito. Dito sa may mismong cemetery. Cemetery. Ang paniniwala nila ay papunta daw simbahan. So gaya nga sa nakwento ko kanina, ang sementeryo at ang simbahan ay may distance na 1 kilometro mahigit. Malayo. Malayo, di ba? Oo. So, yun yung tunnel na ganun dapat kahaba yung tunnel kung meron man. Lagi nila sinasabi na may butas daw. Hindi umano, may meron daw. Ganyan, Oo. ano. Simula dito, papunta dun sa may simbahan. Oo, pero in-educate din natin ang mga tao na malabo at imposible magkaroon ng tunnel. Kung ano yung physically nakita natin dito, walang lagusan, walang butas. walang butas, walang pinto. Oo. Yan. Sa katunayan, may mga tao noon na nagtangka na alamin kung may tunnel ba o wala noon. So nangyari ito before 1980s, bago pa man to mapunta sa pangangalaga ng gobyerno. So
So, may nangyari ay binutasan nila ito. Yeah. Ito, binutasan nila. Diba? So, ibig sabihin, sir, possible, baka tingin nila, may treasure pa, no? Mga ganun. Oo. Ganun thinking nila lagi eh. So, Oo. dahil daw may tunnel daw dito, Dito mismo, sir, yung tunnel. baka daw nandito yung tunnel. Oo. Okay, so baka daw nandito yung tunnel. So, ginawa nila, sinira nila yung original na sahig. Oo. Yung antigong sahig, binutasan na, hinukay nila to. Grabe. May nakita ba sila tunnel? Wala. Grabe. So, nangyari, dahil wala sila nakita, pinabayaan lang ng nakatiwang mga to. So, nakita mo yung iba yung kulay niyan? Ni-restore dito last year din. Ni-restore, inayos. Inayos din yan. So, ayan. Kasi bago to ayusin, ang nangyari, semento na lang to. Tinapala lang to ng semento para maayos yung Gano'ng kalalim yun na nila, sir? Malalim na rin. Wala eh. Wala. Nagukay lang sila. Wala naman silang nakitang tunnel. Oo. Tapos, di sila nasatisfied. Ang ginawa nila, baka kung wala dito yung tunnel, baka nandito. Baka yun ang naisip nila, baka nandito. So, ito, meron po ng ilaw. So, makita nito sa harap, flat lang siya. Pero, kung i-angle natin, Ay, oo nga. yan, may tapal ng semento. May upa siya. Kasi, bago to i-restore noon, nangyari kasi, may nagbutas dito. Chinek din nila kung may tunnel o wala. So, sinira lang nila to. Grabe, no? So, pinabaya. So, dahil nga't nung ni-restore to ng gobyerno, di inayos na lang. Oo, ayun, may upa siya. Okay. Kita. Kita, ayan, no? Ayan. So, Diyan sila nag-gukay ng kala nila may tunnel. kala nila, check nila. Ngayon, dahil wala dito yung tunnel, baka nandito sa kabila. So, ginawa nila, nagbutas sila. Nagbutas na naman ulit sila. Pero mas maliit. Ayan. Oo. So, kita niyo yan. Ayan. May patch. Ay, oo, ito. May Ito. patch. Ay, ano siya, ayan. Kitang-kita niyo may pagkabito. Yung pag ganun. Chinek nila kung may tunnel dito. Yan. Talagang hinahanap talaga Hinahanap nila, sabi ko. Sabi ko naman ano ba yan? Mga tao talaga, mga fascinated sa tunnel. Wala, imbes yung fascination nila nakakasira ng makasaysayang structure. So, to resolve yung chismis o yung maling paniniwala tungkol sa tunnel, tulungan natin o i-joke natin yung public na wala talagang tunnel. Bakit? Kasi ang nasa pagitan ng simbahan at sementeryo na nagkaryan ay may ilog na malalim. So, napaka-imposible magka-tunnel, may ilog sa pagitan ng simbahan at ng sementeryo. So, how come na magkaka-tunnel na may ilog sa pagitan? At hindi lang ilog, may sapa pa. So, dalawa bale na dalawang anyong tubig ang dadaanan kung may tunnel man. At saka, wala pang kasanayan ng mga tao na gumawa ng tunnel kung meron man noon. Wala pa. Kaya napaka-imposible yung tunnel. So, yung mga taong mga naniniwala kung may tunnel o wala, itong underground cemetery, wala po talaga. Kasi una-una, imposible may tunnel. So, yun guys, walang tunnel dito sa may underground cemetery. So, confirm na ni Sir Albert, no? Yun, kumbaga, di umano lang yun, hindi talaga siya totoo. Kaya nakita tayo uli sa taas. Nakita na natin yung mismong ilalim, no? So, napakaganda, napaka-makasaysayan nito. Sir, invite na lang natin yung mga gusto pumunta po dito sa may Nagcarlan na underground cemetery. Inaanyayahan natin lahat ng mga tao na pumasyal dito sa Nagcarlan Underground Cemetery Historical Landmark o Museo ng Libingan sa ilalim ng lupa ng Nagcarlan. Ito, kami po ay bukas mula Martes hanggang Linggo. Sarado lang kami tuwing Monday. Open kami mula 9 o'clock hanggang 5 p.m. 9 o'clock ng maga hanggang 5 p.m. Open kami, libre, photo sa lahat. At ang makita natin dito ay yung mismong structure, yung cemetery at yung museum. So, Sir Albert, maraming salamat po sa mga information na binigay niyo sa amin. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10
years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life.